Hello guys, welcome back to BMS Tutorial. Ang ituturo ko po ngayon yung prior year's obligation module. Yan, ang tanong ko, meron ka bang unpaid ORS last year, 2018? Yan, ano ba yung unpaid ORS? Yan yung mga inobligate po ninyo nung last year, 2018, na hindi po nabayaran. Ibig sabihin, pwedeng wala kang NCA during that time. Lalo na kung December na yon, na-obligate po ninyo, ibig sabihin, nagkaroon ng approved ORS, then hindi siya nabayaran dahil walang cash. Yun po yung mga unpaid ORS na i-record po natin dun sa prior year's obligation module. Yan, nandito ngayon tayo sa main panel ng BMS. Yan, nakikita po ninyo itong prior year's obligation dito na button. Yan. Dito po natin ilalagay lahat ng ORS noong 2018 na hindi po nabayaran in terms of cash. Yan, unpaid ORS. Yan, dito po natin ilalagay sa prior year's obligation. Yan, ilalagay lang po natin dito yung information ng ORS. Yan, mangilan-ngilan lang naman yung information dito. Yan, meron tayo ditong navigation button kung marami na po tayong entries dito. And kung mag-a-add tayo ng new record, and pwede rin po natin export sa Excel. And at makaka-generate tayo ng reports to monitor the status ng unpaid obligation. Yan, isa-isay natin yung encoding ng information. Unang-una dito, yung sa last year ORS number, ilagay lang natin. For example, type ko yung kompleto. Yan, para mas okay. 02 101 101. Then 2018 yan na number last year. Then for example December siya, then ang number nyo na siguro mga 550 na yung series ninyo nung December 28. Yan, ang date siyempre nyan December 28. Lagay natin, December 28, 2018. Yan yung date. Halimbawa, itong ORS na to ay binili niyo sa isang hardware. Yan, XYZ hardware. And ano ba? Purchase of construction supplies. O purchase of paints na lang. And other construction supplies. Then, naka-charge for example sa junior high school MOE. Yan, junior high school MOE. Pwede nyo i-select dyan yung PAP. Yan, kung hindi po kasya yung PAP, kung halimbawa mahaba yung description, pwede rin naman ninyong hindi nalagyan tong PAP. Pero sa case nitong junior high school, yan, accepted naman niya dahil medyo maikli po yung description niya. Okay, ganun lang sa upper part. Na-record na natin yung ORS number, date, nung 2018 December siya. Meron tayong, for example, meron tayong utang kay XYZ Hardware Store. Bumili tayo ng paints for minor repair nung ating classroom. Then, lagay natin, number 1, prior sa accounts payable na for example yan. Kasi meron na siyang, example, may voucher na rin lang yan, hindi rin nabayaran lang. Ipo-forward natin yan, yung date natin dito, dapat January 1. January 1. Ganun na lang, basta forward natin, or January 3. Basta 2019, start of the year. Then, MOE yan. MOE. Yung amount ng ORS, kung hindi pa siya talaga nabayaran, yung whole amount ng ORS yung ilalagay nating amount dito. Yan, kung hindi pa po nabayaran yung whole amount. Pero kung nabayaran mo yung portion of that amount ng ORS na yan, yung balance na lang po ang ilalagay ninyong amount dito. Yung pinaka-balance. Pero kung hindi talaga nabayaran yung whole amount ng ORS, yan, ilagay po ninyo. Halimbawa, mayroon tayo ritong 20,000 na lang.
palagay natin na binili natin yung pintura at ibang construction supplies. O ganyan lang, 20,000, then ORS lang yan, ganyan. O ganun lang yung recording natin ng lahat ng ORS. Then kung magdadagdag ulit kayo ng ORS, mag-add new record lang po kayo. Add record. Parang ganun lang din. Proceed ka to another ORS. Okay? Ayun, balikan natin yung main code. Meron ka ng NCA at babayaran mo na siya. Paano naman natin lalagay yung payment? Kasi yung unang nilagay natin yung ORS. Obligation pa lang yun. Yan. Ilagay naman natin yung payments. Yung payments, dito na po kayo sa second line mag-uumpisa. Huwag po kayo maglalagay dito same line. Kung ano po yung nakalagay dito, kung ORS lang siya, ORS lang yan. Sa next line, dun tayo maglalagay ng payments. For example, magkakaroon na tayo ng payments. Yan, lagay lang natin yan. Then, halimbawa, babayaran natin ng halimbawa, March 29. Bayaran natin ng March 29. Okay? MOE siya. Yan, MOE. O ngayon, hindi nyo rito ilalagay yung amount. Dito nyo po ilalagay sa payments or disbursement amount. Yan. Yan. Ang unang ilalagay natin, siyempre, yung whole payment. Kung may tax po yan, lagay natin yung net of tax. Mag-estimate na lang ako. 18,000 yung net of tax. Yan, ito yung ADA or cheque. Pagpalagay natin cheque. Cheque yung ibabayad ninyo. Then, yung 2,000 na tax, maglagay po ulit kayo na another entries dito. Yan, lagay natin na March 29 din. Then MOE, ilagay natin 2,000 na tax. Yan, ano ba yung purpose nun ng tax? Yan, para pag nag-generate po tayo ng reports, yan, 20,000 na. Makaka-generate tayo nung nakaseparate po yung tax, yung cheque, yung ADA, na magagamit po natin dun sa par number 4, na under prior year's obligation. Yung, ganyan po yung makikita natin ngayon na ayan, 20,000 yung whole amount. Then pagdating ng March, binayaran ninyo ng 18,000. Then yung tax portion na 2,000 net na siya. Ganun lang yung pag-i-encode natin sa prior year's obligation. Then ano ba yung purpose ng mga reports natin? Yan kasi yung unpaid obligation natin, prior year's obligation. Ang purpose niyan para magkaroon tayo ng data for par number 4. At the same time, ma-monitor natin yung payment. Halimbawa, ito. Titingnan natin yung Annex C. 2019 hanggang March 31, for example. Yan. Generate natin. Okay? Ito yung makikita natin dyan. Yung beginning balance natin nung inilagay, yung 20,000. Yan yung whole amount ng ORS. Yung isang ORS pa lang yan. Kung maraming ORS na yan, accumulated yung amount yan, marami yung lalaki yung amount mo rito. Then nagkaroon na kasi tayo ng entries kaagad, kaya nakita natin mayroon ditong disbursement as of March 31. Mabas dyan na merong 20,000. Yan, kung wala pang payment, syempre wala pang lalabas yan dyan. Kaya magre-reflect doon sa unpaid, meron ka pang unpaid na 20,000. Ngayon, naka-zero na siya dahil naglagay na tayo ng entries ng payment doon na 18,000 at saka 2,000 na tax. Ibig sabihin, wala ka ng unpaid. Ganun yung monitoring mo ngayon dito. Para ma-monitor mo kung meron ka pang unpaid ORS under prior year's obligation. Okay, close ko na to. Then, ito naman, yung data for par number 4.
magagamit mo rin yan for monthly report of disbursement. Okay natin, January 1 to March 31. Yan, nakikita natin dito yung information. Yan, report of disbursement under prior years. Makikita natin yung amount disbursed under checks or MDS check, 18,000. Then yung tax portion, 2,000. Yan, ito yung magagamit mo ngayon sa monthly report of disbursement. Yan, under prior year's obligation. Kung monthly yan, magkuhan ka lang ng January 1 to January 31 para makuha mo lang yung monthly disbursement. Ganun lang, sa date range lang kayo magkakaroon ng period of reporting. Okay, ganun lang siya. Then, meron ditong export to Excel. Ibig sabihin, pwede mong i-export yung lahat ng in-encode dito. Ayan, i-click lang tong export to Excel. Ayan, meron ditong 2 types of data na makikita. Ayan. Pansin nyo rito yung isang ORS na to. Ito yung ORS number. Ito yung payee. ORS amount na disburse na niya. Total amount din. Kaya wala ka ng unpaid dito. Kaya kung maraming ORS yan dito, makikita nyo yung status per ORS. Kung meron ka pang nakalimutang bayaran. Yan. Yan yung magiging monitoring mo per ORS. Okay, then meron din ditong another information. Ito yung details ng pinasok na mga ORS. Yan, date posted, ORS amount, then yung disbursement, nakita mo yung details dito. Then yung disbursement type, nakita natin dito na may check, tax, yan. At yung other information, makita natin kung MOE siya or PS. Then, nandito yung information ng office, region, division, at yung ORS number nandito rin. And pay, particulars ng ORS. Then, anong PAP siya. And junior high school. Ganun yung mga information na mami-maintain mo. Yan, kapag ipasok mo lahat ng mga unpaid ORS ninyo rito. Then, ang isang kagandahan pa niya, kung mayroon po kayong data from school level, sa division level, kasi doon sa ating consolidation, doon sa data integration and consolidation, kino-consolidate po natin yung mga unpaid obligation. Kaya kung mayroong data from school to division up to region, once na kinonsolidate yan ni division, mayroon siyang totality ng unpaid obligation for the whole division. At the same time, doon sa regional office naman, once na naki-consolidate yan from school, division up to regional level, mayroon po kayo makukuhang data na consolidated kung magkano yung total unpaid obligation ng isang region. Yun po yung advantage ng data na yan, na pwede nyong i-reconcile yan dun sa other reports kung meron pa kayong monitoring ng mga unpaid, prior years unpaid obligation. Yan po yung purpose ng prior years obligation. Kasi minsan ang DBM humihingi siya ng prior years unpaid obligation. Kasi for cash programming ng DBM, ang minsan nga may hiningi pa sila ng by PAP. Pero medyo mahirap yung by PAP. Kaya ngayong 2019, nilagyan ko ng by AP rito. Yan, itong data na to. Para pag na-consolidate siya ng region, ng division, madali na nating ma-manipulate yung data. Pwede tayong mag-by PAP. Then by allotment class. Pwede bang by division, by school. Kasi nandun na yung information na pinakita ko sa inyo sa Excel. Mayroong siyang division, may school name,
Yan, hanggang dun yung details niya, matitrace natin kung sino-sino yung merong unpaid obligation. Yan, kaya dapat nire-record lahat dito para pag kino-consolidate, yan, meron tayong way to validate or to trace ng mga unpaid ORS. Okay, yun lang po muna dito para sa prior's unpaid obligation. Yan, marami po kasing nagre-request siguro yung mga newly hired bookkeepers na may mga special request na pwede bang gawa ng video yung encoding sa prior year's obligation. Okay, thank you.